humugot ng lakas dito po sa Republic Act number 1379, an act declaring forfeiture in favor of the state any property found to have been unlawfully acquired by any public officer or employee and providing for the proceedings therefore. Atin lang pong tanungin si Congressman Shell Jokno kung ano ba ang kaparaanan po dito at kung sino ba ang dapat na manguna nga dito. Opo, sa usapin po ng siguro lamang na wala pong aabuso sa kanilang panunungkulan para magpayaman. Magandang umaga po, Congressman Shell. Magandang umaga, Ted, at lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, pwede ho ba ninyong ipaliwanag lang sa amin itong Republic Act 1379, ano po, sino ho ba dapat ang gagawa nito para po mabawi ang sinasabing nakaw na yaman ng isang lingkod bayan? Ang Republic Act 1379 ay kilalang batas yan sa forfeiture ng ill-gotten wealth. And pagdating sa usapin ng ill-gotten wealth, ito yung mga kayamanan na nakuha ng isang opisyal o empleyado ng gobyerno habang siya ay nasa posisyon na hindi tugma sa kanyang sweldo, kita at ibang mga lehitimong pinagkakitaan. So halimbawa, kung merong isang opisyal na ang bahay ay milyon-milyon, sabihin natin 100 million worth ang kanyang bahay pero ang kita lang niya ay ilan libo lang bawat buwan at wala naman siyang negosyo, ay masasabi natin na ill-gotten wealth po yan. Sino ang magpa-file ng kaso para ibalik sa pamahalaan ang perang ninakaw ay ang Solicitor General said ang may kapangyarihan yan. Opo, itong ating Solgen, kailangan pa ho ba dito ng isang complainant, isang citizen na pupunta sa Solgen para po magreklamo at hihingian ba siya ng anumampong prueba? Well, pwede naman gawin ng Solicitor General yan kahit walang nag-file ng reklamo. Pero pwede rin maghain ng kaso ang sino mga mamamayan, taxpayer, para isimulan ang proseso. So halimbawa, kung meron tayong mga kababayan na may alam na mga opisyal na makitang-kita naman may ill-gotten wealth po siya, pwede siya mag-file ng petition para mahikayat ang Solgen na mag-file ng official forfeiture proceeding. Opo, ito po ay isa pong civil case na isasampa. Saan pong husgado ito, Congressman Shell? Ang may jurisdiction po niyan, Ted, ay ang Regional Trial Court o RTC. At ito, tama kayo, ito ay kasong civil. Ibig sabihin ay hindi naman kailangan patunayan ng proof beyond reasonable doubt tulad ng mga criminal case. Basta't meron yung tinatawag namin na preponderance of the evidence ay sapat na yon para patunayan na may ill-gotten wealth ng isang opisyal. Opo, at dito po, kung sakasakali po, malaking bagay ang SALN bilang preba nga doon sa maaaring pinaghihinalaan na nagkakamal ng nakaw na yaman. Totoo yun. At yun ang isang dahilan kung bakit meron tayong SALN requirement. Para pag-upo pa lang sa simula ng isang opisyal ay alam na natin kung ano yung kanyang ari-arian, yung tinatawag na asset at yung kanyang kabuuang net worth. At doon din natin makikita kung halimbawa ay meron siyang kayamanan na hindi naman sumasang-ayon sa kanyang lehitimong kinikita. Opo. Congressman, Attorney, sa inyong, kasi ito pong Republic Act na ito ay naisabatas noong pang June 18 ng 1955, no? Sa inyong pagkakaalam, ito ho ba'y napakinabangan na ng bayan? Meron na ho bang naharap sa gantong kaso at nabawi ang nakaw na yaman? Opo, meron ng ilan mga kaso yan. Pero ang tingin ko, lalong-lalo na ngayon sa nakikita natin sa issues ng flood control ay dapat isulit na at gamitin na ito ng ating Solicitor General laban dun sa mga obvious naman na may kayamanan na hindi sapat hindi sumasang-ayon sa kanilang lehitimong kinikita. Opo.
ito po ay para lamang sa mga government workers, government employees. Hindi sakop dito ang sabihin natin mga kontratista. Hindi po. Ito ay covered lang ang mga public officers. Official ng ating. Opo, opisyal po lamang ng ating gobyerno. So dito po ngayon sa ating pong nakita, yung pong mga ipinangalandakan, di ba? Bago itong pumutok talaga ng tuluyan tong isyong ito, marami po ang, alam nyo na kung ano-ano mga pinopost, no? Yung mga marangyang buhay, yun ho ba ay maaari na pong ituring na prima facie evidence para po sa presumption na may ill-gotten wealth yung official at ang kanyang pamilya? Yes, yung nakikita natin ng mga pinopost nila, ng pinopost ng kanilang mga immediate family, ay magagamit na ebidensya yon. At pag magamit natin yung presumption na ill-gotten wealth na yan, nasa sa kanila na yon, napatunayan nila na hindi at yun ay nanggaling sa lehitimong pinagkakitaan. Opo, kumbaga po yung burden of proof na hindi mo ninakaw yan, naandoon na po sa respondent. Opo. Yes, tama kayo, Attorney Ted. Opo. So kumbaga, Attorney Shell, hindi ho ganoon kahirap ito kung gugustuhin lamang mismo ng Estado sa pamamagitan ng SOLGEN, Congressman. Tama yun. At ito ay mas madaling paraan para mabawi agad ang ill-gotten wealth. Kasi kung magsasampa tayo ng kasong kriminal, halimbawa yung paglabag ng anti-graft and corrupt practices o kaya plunder, matagal na proseso yan at ang standard yan ay proof beyond reasonable doubt. Opo. Congressman, dito po kasi sa sinasabing period for the answer under Section 4, the respondent shall have a period of 15 days within which to present his answer, no? And then yung hearing and the judgment. Klaro ho naman dito yung timetable at panuntunan. Sa totoong buhay ho ba, mabilis lang talaga ito sa inyo pong mga pinag-aralan pong kaso, Attorney, Congressman? Well, dapat mabilis siya. Pero alam mo naman kuminsan kung sino mga bigati ng mga abogadong humaharap sa mga korte natin ay humihingi typically ng mga extension yan. Pero ako mismo, ako may panawagan ako sa ating Korte Suprema na sana magbaba sila ng utos na pagdating sa kaso ng ill-gotten wealth at saka mga graft and corruption cases ay sana gawin nilang prioridad dahil pera natin lahat, pera ng sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan at sana maging priority ng korte natin yan na hindi dapat lalampas ng 3, sabihin natin hanggang 5 taon, tapos na dapat ang buong kaso. Okay, so Congressman Shell, ngayon po kasi ang ombudsman natin ay kumakalap na po ng mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, criminal case po ito, mga contractors and even allegedly legislators. Pwede bang isabay ito ng SOLGEN at ombudsman itong kasong sibil na ito doon sa mga opisyal ng gobyerno para ho sa usapin lang po ng forfeiture? Pwede po yan kasi ibang klaseng kaso ito eh. Ito ay civil case, forfeiture lang ang pinag-uusapan. Wala ditong issue kung sila ay nagkasalang kriminal. Ang kailangan lang mapatunayan ay ito yung lehitimong kinikita ng isang opisyal, ito yung kanyang totoong kayamanan at ill-gotten niya yung ibang kayamanan niya. Opo. So kumbaga, Attorney Shell, doon sa pinag-uusapan na restitution na sinasabi ng ating ombudsman, na tama din po naman, yung restitution po vis-a-vis forfeiture, ano sa palagay po ninyo? Anong kaibahan nito at ano mas mabilis? Mas mabilis ang forfeiture kasi nandiyan, nakatakda na yung time periods niyan at hindi siya dadaan sa mahabang prosesong kriminal. Kaya magandang sandata ito laban sa corruption, itong Republic Act 1379. At yung isang na pinalulungkutan ay hindi gaanong ginagamit ito ng ating pamahalaan. Sana
number one sa mga weapon nila itong RA 1379. So again, pwede po ngayon kung may sasampahan sila ng mga kongresista na umano ay merong may mga sinasabing record na ng mga bank transfers and then itong mga ari-arian na hindi maipaliwanag, pwede na po agad ang Solgen dito sumabay na para po kumbaga mas mauuna pa yung forfeiture case kumpara doon sa criminal case, attorney, no? Opo, at hindi naman kailangan na intayin ng Solgen ang Office of the Ombudsman. Pwede nang sila mismo ang mag-initiate ng ganitong klaseng kaso. Pwede ba itong i-suggest, i-recommend ng ICI sa tanggapan ng presidente? After all, ang Solgen, di ba, kagawad doon ng tanggapan ng presidente? Yes, pwede. Nasa loob ng power ng ICI yan, i-recommend nila sa government, sa chief executive. Opo, sige. So, ito lang po, panghuli lang po, Congressman, maliban sa tanong po maya-maya ni Chacha. Dito po sa form ng SALN, Attorney Congressman Shell, nakalagay dito sa dulo, bago pirmahan, I hereby authorize the Ombudsman or his/her duly authorized representative to obtain and secure from all appropriate government agencies, including the Bureau of Internal Revenue, such documents that may show my assets, liabilities, and net worth, etc., and financial connections. So, ibig sabihin, kapag pumirma ka pala dito sa SALN na ito, binibigyan mo ng pahintulot yung Ombudsman na i-check din yung binabayarang mong buwis. So para bagang pwede mong pagtugmain, SALN mo at binabayarang buwis para masiguro talaga na ang dami mo namang kayamanan tapos hindi ka nagbabayad ng buwis. Yes, totoo yun. At yun ang isa rin na hindi gaanong napapansin. At sana ito'y gamitin talaga ng ating Office of the Ombudsman dahil andyan na yan eh. Bawat opisyal na magsasubmit ng SALN ay nagbibigay na nga ng ganyang klaseng waiver. Pero yung waiver na yan, Ted, ay ang covered lang yan ay mga government agencies. So kasamang BIR, yung ICR halimbawa, iba't ibang mga pamahalaan. Opo. Yun nga, pero yun nga po, sa panig po ng Kongreso, ano na ho na pag-usapan ninyo? Sabi ho sa amin ni Speaker di sa aming interview, dadaan pa daw po sa komite para pagdesisyonan po kung ano magiging panuntunan sa paglalabas nyo ng SALN. Para sa akin, klaro naman ang batas natin. Nasa RA 6713 yan. Sino man ang mamamayan na may gusto makakuha ng SALN ng sino mang opisyal, magbabayad lang ng yung maliit na fee at within working days ang application niya, dapat makuha niya within 10 days ata ang deadline. Para sa akin, ganun lang dapat kasimple yung mangyari. Ano man department yan, whether judiciary ka or executive or legislative. Yes po. Meron nga kayong inihain yung House Resolution number 27, Representative Shell Jokno, tama po? Opo. Para po sa para may sa publiko ang mga SALN po ng mga opisyal. Kaugnay pa rin po yan dito sa issue ng flood control, kaya nyo po inihain itong resolusyon na ito. Nagsimula po yan sa sa flood control, pero para sa akin ay ito ay dapat maging normal na sa ating pamahalaan na buksan na natin ang SALN ng lahat ng opisyal. Dahil ang nangyari nga dati, pag hindi nabubuksan ng SALN, mas madaling itago ang ill-gotten wealth. Oo. Paano po ba yun? Kasi sabi nyo kanina, malinaw sa batas natin na kahit sinong individual pwedeng kumuha ng SALN ng government official, tas binabanggit nyo po within 10 days ang deadline, dapat maibigay. Kung meron na sa konstitusyon nun, tapos maglalabas naman po halimbawa sa Senado, naglabas po ng statement ang Secretary General na ganito, sa Ombudsman, yung pag-access sa SALN, meron pa ring barriers. Ano po ba ang susundin natin? Yung mga admin orders o yung nasa konstitusyon? Ay, klaro yan. Ang konstitusyon at ang batas natin na RA 6713 ang dapat iiral dyan. At hindi naman pwede yan baguhin ng anumang regulasyon o rules dahil national law po yan eh. Opo.
Okay, sige po. We understand, meron ho kaya kayo ilang pang mga importante pong pagpupulong. Congressman Shell, yung BICAM, ano ho ang balita? Kayo ba ay magiging miyembro nun? Kasi dito nga po sa usapin po ng pagtutok sa magiging final version po ng budget. Kami po ay naghain ng isang resolution. Actually, joint yan. Meron din nag-file sa Senado na i-open BICAM na natin to, nabuksan natin ang BICAM. Sabi nga, bago pa na lumabas yung announcement, nananawagan na kami na i-live stream yan para alam ng buong Pilipinas kung anong nangyayari dyan sa BICAM. Ayaw natin maulit yung nangyari dati na nagkaroon ng daming mga insertions, yung iba naging ghost project pa nga pagdating sa BICAM. Ang purpose lang naman kasi Ted at PJ Chacha ng BICAM ay kung meron hindi nagtutugma sa version ng House at ng Senate, i-reconcile lang yun. Yun lang dapat ang maaring gawin ng BICAM. Oo nga po. Sige. So, kasi ho ngayon, mukhang ang version ng Senado, kung panonoorin mo, paniniwalaan mo sila, malaking itatapya sa DPWH budget, no? Kung sakasakali po. Pero ho yung presence po ninyo, kayo po mismo, no, na napapakinggan po natin ang inyong mga argumento, dito po sa inyong interpellation sa Committee on Appropriations Chairperson during the deliberation of the budget, we need you there. Hindi ho ba pwede mas maganda kung naandoon kayo? Ano ho bang sabi sa inyo ng minority? Well, kami po naman, lagi kaming willing to serve. Handa kaming maglingkod. Pero it depends on kung ano magiging choices ng majority at ng minority, at hindi rin natin alam sa ngayon kung paano ba ang magiging patakaran nila. Ang lumabas ng announcement dati ay wala ng mga yung tinatawag na small committee. So at least we know that much, but how it will unfold itong darating na BICAM, hindi pa rin po tayo 100% sure. Okay, pero po hindi na kayo papayag na yung BICAM mangyayari ngayong umaga tapos mamayang gabi pagbobotohan nyo na yung BICAM report? Ay dapat hindi. Dapat bigyan ng sapat ng panahon ng lahat dahil ang laking pera ang pinag-uusapan yan at pera ng sambayan ng Pilipino yan. Okay, sige po. Salamat na marami, Congressman, at muli kami makikipag-ugnayan po sa mga isyong pambayan para po ninyo maipaliwanag. Salamat po, sir. Anytime po. Thank you. Thank you din. Apo, thank you. Tinatawan po ng grupong Akbayan. Representative Shell Jokno. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!